Anong ibig sabihin ng fiqh? Tauhid, ano yung pinag-aralan sa tauhid? Kaisahan niya Allah subhanahu wa ta'ala. Sa fiqh, ano naman yung pinag-aralan? Mga batas. Mga batas na nabibigyan na ng hatol. Ilan ang hatol? 5. Ano yon? Wajib, sunnah, makruh, mubah, at saka yung haram. Brother Jamil, anong ibig sabihin ng wajib? Yung meaning binigay ko Oo. Wajib. Obligadong gawain. Hindi yung binigay ko. Mayroon akong binigay, brother. Ano yung binigay ko? Dito ka noon? Meaning ng wajib, dito siya nung first day. Wala. Okay, pakinggan natin si Awais. Awais, anong wajib? Ano na naman? Ang ano? Hindi ko alam ang ano. Okay, yun Brother Jamil, isulat mo. Ito yung wajib. Kung mag-aral ka, Brother Jamil ng fiqh, ito yung unang tinuturo. Kasi hindi tayo lalabas sa hatol na ito. Kaya nga unang-una, dapat alam natin yung panghatol. Okay, ano yung sabi ng wajib? May gantimpala ang gumagawa at may parusa ang hindi gumawa. Di ba? Okay, yung sunnah. Sunnah, brother. Saan ang brother ito? Brother Yusuf. Sunnah, ano yung sabi ng sulat mo ba? Okay. Kung nasagot niya na, tapos na. Tapos na tayo pag yan na lang. Kasi pag isa-isa pala, tumabos yung oras natin. Yan na lang ninyo. Ang makro, ginagantin pala ng umiiwas. At wala namang parusay ang gagawa. Ano yan? O sige, kapi, sige lang. May 30 minutes pa. Okay, 30 minutes pa tayo. Okay. Okay na? Ano yung fiqh? Ano yung pag-aaralan? Dapat natin alam. Ito si Amer. Ano Amer yung mubah? Ano yung ibig sabihin? Walang absent to, no? Walang absent. Anong ibig sabihin ng mubah? Saglit. Sa susunod, dapat memorize na yan. Madali lang naman yan. Mubah. Pinakamahalaga ito sa fiqh. Dito yung pinaka-basic. Pupunta tayo sa palalim, pinaka-basic, hindi ba natin alam? Okay, ang mubah, walang kasalanan ang gagawa. Ang gagawa at hindi gagawa, walang kasalanan, wala rin gantimpala. Yun muna ang meaning niya. Ibang usapan na yung pag nag-intensyon, ibang usapan yun. Pag nag-intensyon siya mabuti, iba na yun, ibang usapan nun. Pero doon mo ba, gagawa, hindi ka gagawa. Alam mo, kakain. Kakain ka, hindi kakain. Kapag kakain ka, wala kang gantimpala. Pag hindi ka kakain, wala ka naman. Pero wag naman pag magkasakit ka. Kasalanan na yun. Kasi papasok doon yung sisirain mo yung katawan mo. Kaya nga, depende rin mo ba, no? O yung maligo, kung babaho ka na, hindi na yun mo ba? Yung pagpaligo doon. Obligado na. Kasi doon, nakakapinsala ka na. Pero kung hindi ka naman nakakapinsala, wala namang maligo ko hindi. Di ba? Ganon din. Okay, naintindihan na? Okay, siyempre, ang pinakauna, tulad ng sinabi ko, unang pinag-aaral at tahara. Ang tahara, kapag sa Arabic ito, izalatun najasa. Ibig sabihin, pagtanggal ng dumi. Pero yung meaning nito, paglilinis. At tahara ay, ang ibig sabihin sinabi ko, pagtanggal ng dumi. Izalatun najasa. Kita nyo lang sa pikhi ninyo, yung mga nag-aral sa Al-Marif. Doon ba nakita mo yung pikhi, anong sabihin ng tahara? Yung Arabic niya, anong meaning ng an-nazafa, paglilinis. Pagtanggal, mayroon na izalatun najasa, ibig sabihin pagtanggal ng dumi. Kasi ano ang lilinisan mo? Siyempre yung dumi. Tanggalin mo yung dumi, kaya nga paglilinis.
Kahit naglinis ka, kung hindi natanggal yung dumi, hindi yun nalinis. Kaya nga, ang literal ng tahara, nadapa o yung pagtanggal ng dumi. Okay, napag-usapan natin spiritual at saka physical, tapos na ito. Okay, dito sa aludo. Aludo, ito yung dalil. Para tanungin, saan ba yung dalil ninyo? Okay. Kasi sa dito sa Fikhi, ang pinag-aral natin hatol at yung dalil. Hindi ka pwede sabi mo, ay ito obligado. Dapat may dalil. Halimbawa tayo, mag-udo. Ano ang udo? Maghugas ng ganitong ganyan. So, kailangan natin ng dalil. Ano ang dalil natin? I-memorize natin yung dalil na ito. Sabi ni Allah sa Quran, Ya ayyuhallazina amanu, idza qumtum ila salah, fagsilu wujuhakum, wa aydiyakum, ilal marafiqi, wamsahu biru'usikum, wa arjulakum ilal ka'bayn. Ito yung bigyan natin ng meaning. Explain natin ito kasi dalil ito, no? Okay. Ya ayyuhallazina amanu. Ang tinawag ang mananampalataya na. Dahil hindi man magsasala yung mga hindi mananampalataya, kaya ang tinawag lang yung mananampalataya, amanu. O kayong mga mananampalataya, kung kayo ay magsagawa ng sala. Okay, gusto mo magsala. Ano ang gagawin mo? Inyong hugasan ang mukha ninyo. So ano ang hugasan una? Mukha. So ginagawa natin, anong hugasan natin, Awais? Anong una mong, kapag mag-ablusin, anong una mong hugasan? Mukha. Palad. O yung sinabi dyan, mukha. Sandali muna. Anong hinugasan mo muna? Ang sinasabi niya, mukha. Okay. Mukha talaga. Mukha talaga ang unang hugasan. So, usapan paghuhugas ng palad, hindi nakasali dito. Ang paghugas ng palad ay sunnah. So, anong ibig sabihin ng sunnah ulit? Balik tayo. Pag ginawa, may gantimpala. Kung hindi mo ginawa, walang gantimpala. Kung hindi ka naghugas ng palad mo, mukha ka din, pwede o hindi? Pwede. Dahil anong ibig sabihin ng sunnah? Ayan. Papasok na yung meaning ng pinag-aaralan natin. Pero gawin mo na para mayroon kang gantimpala. Intindihan? Okay. Ito yung mga obligado. Ang binanggit dito ay ito yung tinatawag nila arkanul udu. Arkan, ibig sabihin haligi. Hindi pwede maalis. Sa wudu, sa ablution, hindi pwede malisin yung nakalagay dito sa Quran. So una, nausapan natin yung paghugas ng palad. Pangalawa, at ang mga kamay ninyo hanggang siku. Saan ang kamay? Kasi sinabi dyan, kamay. Aha? Kamay hanggang siku. Kamay. Actually, yung kamay, yan na, di ba kamay yan? Pero hanggang, dito kasi magsisimula yung kamay. Actually, hanggang dito yan, kamay yung tawag dito, kamay. Kamay ito, di ba? Pero sinabi ito, kamay ninyo hanggang siku. Nilagay yung hangganan. So, saan mag-start? Dito sa dulo. Dito sa dulo ng daliri, papunta lang sa siku. Kaya dito, mayroong mga tao naghuhugas, maghugas dito lang hanggang dito dahil nahugasan nila na ito. Mali. Kasi ang unang paghugas ng palad, hindi kasama. Sunna lang yun. Ano ang news ng paghugas ng palad? Ang paghugas ng palad, dahil yung palad natin ay nakahawak sa marumi, hugasan mo muna. Para ilagay mo sa mukha mo yung kamay mo, hindi marumi.
Yun ang news. Bakit yun sunnah? Mashallah. Sakit pa ba yan? Ganyan talaga. Hindi mawala yung boses ko. Kasi nung nakaraan, sabi ko, parang kailangan ko ng strip seal na. Kasi 2 oras ka magsalita dito. Kaya nga, dapat dito si Awais para kapalit ko magbasa. Di na okay lang. Next time na lang. Okay, naintindihan? Paghuhugas ng kamay na haligi, ibig sabihin hindi pwede mawala mula dito hanggang siko. Okay. Mula dulo hanggang siko. Okay. Tapos dito, anong sinabi? At punasan ninyo ang iyong ulo. Kaya doon, kung makikita mo, hugasan. Dito, punasan. Kaya nga, hindi pwede yung ginagawa ng iba, pagbasa, ganon. Hindi yung punas. Paano ba yung punas? Nakakita kayo ng punas? Yung wipe. Yun ang English di. English mo pa. Wipe. Punas. Kaya nga, pagbasa mo, dapat ibahin mo, tapos sakay ganun mo. Punasan ang ulo. Punasan ang ulo. At, kanin ko na yung bago natin balikan. At hugasan, pero, nakita ninyo yung close and open parenthesis sa hugasan ninyo. Actually, sa Arabic, wala yan. Kaya nga, kung alisin mo yung close and open parenthesis, kasi wala yan sa Arabic, wala sa Quran, ha? Hindi mo maano doon. Kung at ang inyong mga paa hanggang bukong-buko. So kung titingnan mo, punasan ng ulo, actually kasama punasan ang yung paa. Pero tayo ay naghuhugas ng paa. Bakit? Dahil ang Quran, ang ganitong aya, ang aya, kasi yung pagtatapsir ng aya, maraming klase dito, nag-aaral ng mga sulot tafsir. Mayroon tafsir ng aya sa aya. Mayroon tafsir, ibig sabihin tafsir, papaliwanag, no? May nagpapaliwanag sa aya ay hadith. Ito yung Quran. Dito sa Quran, hindi siya masyadong malinaw. Wala dyan ang mumug. Wala dyan ang yung singhot. Wala din yung sa tainga. Naintindihan yung Quran? Na bakit yung ablusyon natin ganyan? Ito ang Quran. So, tulad ng paliwanag ko, ang Quran, pinaliwanag siya, pwede siya paliwanag. Tulad hindi malinaw ito. Di ba? Hindi siya malinaw. So, maghanap tayo na magpapaliwanag sa kanya. Yung mga aya sa Quran, pwede siya ipaliwanag ng Quran din. Mayroong ganyan. Mga usulot tafsir, makapag-aral kayo, pero hindi ito tayo. Pero may Quran, sumunod, paliwanag ng hadis. Ang nagpaliwanag sa Quran na ito, na hindi natin masyado malinaw, kung punasan ba yung paa o hugasan. Kahit kung ito ang pagbabasihan natin na Quran, punasan ang paa. Kasi tulad ng sinabi ko, close or open parenthesis, hindi kasama sa Arabic, sa Quran. Nilagyan lang yan dyan. So, sino ang nagturo sa atin na hugasan ng paa, punasan ng ulo? Yung hadith. Kung magbabasa tayo ng hadith, ito pala ang susunod na hadith, magpapaliwanag. Ginawa ng propeta, naghugas ng kamay, palad, tapos nagmumog, nagsingot, mukha, tapos kanaan, tapos buhok, ganun, tapos tainga, tapos yung paa, hinugasan niya yung paa. Sino ang gumawa nito? Yun, si Propeta Muhammad. So, ang nagpaliwanag ng Quran, pinaliwanag ng hadith. Naintindihan na yun. Kasi baka may mga Quranic, tulad din si brother natin, kaya naligaw. Hindi mo maintindihan ang Quran kung Quran lang. Yan na brother Jamil. Ito, makakuha ka na ng ano. Ang Quran, kung hindi siya malinaw, kung malinaw na wala ng problema.
Pero kung hindi siya malinaw, ay una-una, hanap tayo ng Quran ang magpapaliwanag. Aya sa aya. Kung wala, yung hadis. Kung hindi pa, yung mga ulama, mga sahaba. Kasi ang pinakamagaling sa tafsir ng Quran, sinong sahaba? Alam niyo, kilala niyo kung sinong sahabang magaling sa tafsir ng Quran? Si Abdullah ibn Abbas. Tinatawag sa Hebrew Ummah. Ito yung mga nag-aaral ng Al-Ma'arif, tinuturo yan sa inyo. Huwag niyong kalimutan si Ibn Abbas. Siya yung Hebrew Ummah. Kapag pagdating sa tafsir, Abdullah ibn Abbas, ang Hebrew, ito yung tawag sa mga magaling sa mga Hudyo. Bara. Ay, Hebrew. Hebrew Ummah. Kaya ahbar ang plural ng kon. Inna ahbar. Yung ahbar yung plural niya. Ahbar. So, ito yung nagpaliwanag. Naintindihan na? Tapos ito yung hadis. Okay, ito yung hadis. Ipakibasa dito. Hindi ko nabasahin yung Arabic. Kasi makabasa. Awais. Hindi mabasa. Ito yung hadis. Paano mag-ablution? Para yung ginagawa natin, hindi lang nakita natin. Bagkus, nakita natin mismo ang katibayan. Kasi ang Islam, hindi ito yung, ay, ganun siya gumawa, ganun din gagawin mo. Hindi ganun. Dapat pinag-aaralan. Mayroon tayong basihan. O pakibasa yung, kaya ba yan? Kaya mo basa po sa dito. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mula dengan sinabi ng tungkol sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag nagsagawa ng buo ang isang lingkod na Muslim o mananampalataya at hinugasan niya ang kanyang mukha, lumabas mula sa kanyang mukha ang lahat ng kasalanan na nakita ng dalawang mata. Kasabay ng tubig o kasabay ng hindi nakahuling patak ng tubig. At kapag inuwasan niya ang kanyang dalawang kamay, lumabas mula sa kanyang mga kamay ang lahat ng kasalanan na aabot ng dalawang kamay niya sa kasabay ng tubig o kasabay ng pinakahuling patak ng tubig. At kapag inuwasan niya ang kanyang dalawang paa, lumabas mula sa dalawang paa niya ang lahat ng kasalanan na nakaraan, nalakaran ng dalawang paa niya kasabay ng tubig o kasabay ng pinakahuling patak ng tubig. Hanggang sa siya ay lalabas ng dalisay sa kalinisan mula sa mga kasalanan, isinalaysay. Imagine, nag-ablution pa lang kayo, ang linis-linis na ninyo. Ang linis-linis na natin sa kasalanan. Ito at kainaman na ng ablution. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahfadu al-wudu illa al-mu'min. O kama qala alaihi wasallam. Ibig sabihin, walang nangangalaga sa udu, sa ablution maliban sa mga nanampalataya. Alam niyo si Bilal radiyallahu ta'ala anhu, nung nag-Isra wal Mi'raj si Propeta Muhammad, narinig niya yung tunog ng tsinelas. Tunog ng tsinelas. Buhay pa si Bilal. Isra wal Mi'raj. Pagbalik ni Propeta Muhammad sa doon sa Makkah, tinanong niya si Bilal, ano yung dahilan? Bakit narinig ko yung busis ng tsinelas? O yung busis ng yapak mo? Sabi ni Bilal, wala naman akong ginagawa. Wala naman akong mga sikreto na yan. Maliban sabi niya sa isa. Alam niyo ano yung isa na gawain niya? Hindi niya pinapalagpas yung na siya ay nasa tahara. Halimbawa, siya ay nasira yung ablution niya, mag-ablution siya ulit. Sa tuwing masisira yung ablution niya, mag-ablution siya para tuloy-tuloy siya ay malinis. Ayun. Sino yung gumagawa ng ganito? Kaya sabi na walang nangangalaga sa ablution maliban ng mananampalataya. Kapag maligo ka, sabayan mo ng ablution. Di ba? Sabay. Pag masira, paano naman masira agad? Madalas? Nasayin nyo yan.
Okay. Okay, ang mahalaga, wala dito binanggit yung hadith tungkol sa paano nag-ablusyon ng propeta. Pero inshallah sa susunod, ipakita ko yung, hanapin natin yung hadith. Pero sa mga pikhin ninyo, sa mga almarik nandoon, kung paano yung kitab nito, hindi niya sinulat. Pero ganun pa rin yung tulad ng ginagawa natin. Ganyan yan. So, ito pa yung hadith, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi ang sala ay ang susi ng sala ay ang paglilinis. Nakita ninyo? Ang hadis, ang susi ng sala ay paglilinis. Kaya nga, bago tayo magsala, dapat talaga ang pag-uaralan muna ang paglilinis. Intindihan? Dapat pag-aralan talaga yung paglilinis. So, sa udo, dahil ito yung ablution ay ang udo. Una, ano ang mahalaga sa ablution? Una, dapat mag-intensyon ka na udo. Ang layunin, mayroon soft copy ito, binigay ko na, gawa na lang sila ng ano, sama kayo doon para kunin nyo. Kung gusto niyo magpa-print kayo. Ang kagandahan, kung mayroon kayong hard copy, pagkatapos natin pag-aralan, kayo na magturo mismo naman sa sino yung tuturuan nyo, sa anak ninyo o sino man. Kaya nga dito, kayo muna ang mag-aral bago kayo magturo. Okay. Pinakauna, intensyon. Dahil kung nagugas ka ng kamay mo, wala kang intensyon, matatawag udo. Hindi. So ano ang ipapasok natin sa intensyon natin? Siyempre yung udo. Yung mag-ablusyon ako. Yung malinis ka mula sa hadas asgar. Yun ang ipasok natin. Kasi, iwan ko sa inyo kung may iba sa inyo kasi kung ganito yung intensyon mo, mag-intensyon ka na para nag-ablusyon ka, para ka makapagsala ng salatul zuhur. Hanggang doon lang ang intensyon mo. Hanggang doon lang intensyon mo. Nakuha? Kaya ipasok natin, kaya nga, ang pinakauna, huwag ka muna maghugas. Ipasok mo yung intensyon mo. Udo, ang gagawin ko itong udo, at para malinis ako sa maliit na pangyayari, at magawa ko ang ibada. Lalong-lalo na ang sala. Yun mga parang ganun pasok mo. Mag-udo. Malaga yung udo. Hindi banggitin. Intensyon lang, kaya intensyon. Ang niya, ang ibig sabihin intensyon niya, ibig sabihin intensyon yan. Pangalawa, ang paggamit ng malinis na tubig. Ang malinis na tubig, tulad halimbawa tubig ulan. At tubig hindi malinis. Dito sa kanya, dito sa kitab nito, dalawa lang ang klase ng tubig. Tubig malinis, tubig na marumi. Sa ibang kitab, tatlo. Tubig malinis, tinatawag ma'ut tahur. Ma'ut tahur. Kapag sinabi natin ma'ut tahur, tubig na malinis, pwede panglinis. Tulad ng sinabi ng propeta sa dagat, sabi niya, hillu maytatuhu, alma, sabi, tahur, ginamit din yung ma, tahur. Ibig sabihin, yung dagat na yan, pwede panglinis, pwede pang ablusyon. Ang pangalawang tubig tinatawag tahir. Ma'ut tahir. Ang ma'ut tahir, malinis, pero hindi pwede gamitin panglinis. Ano yun? Ano yun? Soft drinks. Ang galing. Ano pa? Mineral water, malinis, pwede panglinis. Mineral water. Tubig ng buko. Naging gapi na. Tubig ng buko, di ba tubig din yun? Ang tubig ng buko, malinis, marumi. Malinis, pwede panglinis, hindi. Hindi pwede. Yan yung tinatawag na. Okay, kaya tinatawag na tubig ulan, tubig na dagat, tubig sa
balon. Okay. Pangalawang tubig ay ang tubig na hindi malinis. Ay ang tubig na nahaluan ng maruming bagay. Una, ang original ng tubig, malinis. Tama? Tama? Okay. Ang original ng tubig, malinis. Kailan lang siya maging marumi kung nahaluan ng marumi. Kaya ayon sa pag-aaral, ang tubig hindi na-expired. Naintindihan? Ang tubig, hindi siya, Brother Jamil, na-expired. Yung mga tubig sa bottle, diba? May expiration ba yun? Okay. Mayroon sa expiration? Okay. Pero, paano siya naging marumi dahil sa bottle? Kasi yung pinaglalagyan, chemical. Gawa sa chemical. Hindi siya pwede magtagal. Kaya naging marumi siya, kaya nga nasabi niya naging marumi, hindi na pwede inumin. Dahil sa pinaglagyan. Pero yung original ng tubig, walang expiration. Ang tubig, original, tubig na namin pinag-aralan. Di bali, okay lang? Okay. Ang tubig ay walang lasa. Ano kayo, sangayon kayo dito? Walang lasa ang tubig. Yung original ng tubig, hawag na yung nahaluan. May lasa bang tubig? Wala. Ito sa tubig mo ng tubig. Tubig, wala yung tubig, dagang maalat na. Nalagay. So, alam niyo kung bakit ganyan walang lasa? At wala rin kulay. Ang tubig walang kulay. Kulay white ba yun? Wala siyang kulay. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Walang lasa, walang kulay. Kasi lahat ng nilalang nangangailangan ng tubig. Maari yung lasa na ganito gusto ng tao. Pero hindi gusto ng hayop. Hindi naman tao lang ang gumagamit ng tubig. Lahat ng nabubuhay ay dahil sa tubig. Nangangailangan ng tubig. Ay, nakalayo tayo sa tubig lang. Walang kulay. Ganun din. Dahil iba-iba ang gumagamit. Hindi maaari. Kasi may mga, alam mo, yung mga ibang nilalang, ay hindi pwede lagyan mo ng kulay. Kaya nga, pangkalahatan kasi ito. Kung gusto mo na ng kulay, gawin mo hilo, nasa sa'yo na. Huwag ka ng ano. Pero yung ano natin, dahil universal, ibig sabihin lahat ng nilalang nangangailangan ng tubig. Hindi lang ikaw, tao. Kaya kapag umulan, bumaha, huwag mong sisihin ang ulan. Dahil hindi lang ikaw ang nangangailangan yan. Sa'yo, hindi mo kailangan. Bakit ikaw lang bang nilalang ng Diyos? Diba? Hindi mo alam yung mga sa loob na yun. Nananalangin sila umulan. Pero umulan, sumubra naman yung ulan, hindi mo gusto. Pero nananalangin sila. Isa lang ang Diyos natin. Ay, lumalim, dito na tayo. Lumalim na tayo sa tubig lang. Lumalim tayo sa, okay lang, dito na tayo, pangatlo. Okay, dito na muna tayo sa tubig. Pag nahaluan ang tubig, kailan siya, ng dumi, kailan siya maging marumi? Okay, dito sabi niya, ang tubig malinis na haluan ng bagay na okay, dapat maiba na ang lasa. Maiba na ang kulay. At maiba na ang amoy. Kung ang tatlong ito, naiba na yung lasa ng tubig, ibig sabihin, karoon na ng lasa, ibang lasa na yan. Naiba na yung amoy, naiba na ang kulay, ay matatawag na najis, marumi. Najis, ibig sabihin, ay tubig na marumi na. Okay? Doon siya na babago. Kaya nga, ang makahalo sa kanya, depende.
Halimbawa, haluan ng Diyos. Naiba ang kulay, naiba ang lasa, pero hindi naiba ang amoy. Di ba? Pero hindi na siya matawag na tubig na pwede panglinis. Naintindihan? Doon siya papasok sa tahir na malinis pero hindi siya pwedeng panglinis. Okay na, naintindihan na yung tubig. Balik na tayo, mahaba tayo sa pagdito sa tubig. Basta tingnan nyo na. Actually, dito sa mga piki talagang pag-aralan nyo, titingnan pa kung gaano karami yung nakahalo. Gaano karami yung sinusukat pa yung gaano, isang gram. Pag nahaluan sabi na ng ganito, may mga, ano pa yan, sukat. Ang mahalaga, tingnan na lang natin, kung nabago na yung kulay, lasa, amoy, ay huwag na natin gamitin sa panglilinis, sa pag-ablusyon. Okay? Pangatlo, ang pag-alis ng anumang tumatakip sa balat. Ito yung sa ablusyon, ha? Saan ba tayo ito? Kondisyon pala ito. Kondisyon. So, kaya ang kondisyon pangatlo, dapat anumang nakatakip sa yung balat, tulad halimbawa yung mga may cutics ba? O yung mga pagpintura, kapag makapalat ang pintura. Pag makapal ang pintura, yan hindi pwede. Tingnan niyo kung makapal. Ay, dapat matanggal mo na yan bago mag-ablusyon. Hindi pwede. Mga lipstick din daw. Yung mga, hindi ko alam, wala akong alam din sa mga anong nilalagay sa mga nakatakip. Mahalaga alam nyo na kung hindi yan ay ina-absorb ng tubig, nakaano sa, yun lang. Wala namang problema yung sing. Kaya nga, pag mga sing-sing dapat anuhin ninyo. Di ba sing-sing dapat, ano nyo malagyan ng tubig. May nalaktawan ba? Bakit tatlo lang? Tatlo lang talaga, no? Okay. Ang pag-alis na nga at tumigil sa tubig sa pagsayad nito, mga parte ng katawan obligado hugasan, sodo. Tulad ng halimbawa ng makapal na pintura, ay nandito pala, at mahigpit na relo. Hindi na, bagyan mo kabayan mo na yan. Okay, naintindihan doon sa, ano man, kayo na nakakalam yan. Hindi na natin isa-isahin, kasi kapag isa-isahin mo pa, pero alas 3 na pala.